Matthew naman ay ni isang butil ng pawis ay wala kang makikita sa kanyang katawan. Pero hindi ko na rin pinansin yon, Papa Dudut, dahil sa huli, ang mahalaga lamang sa akin ay napaligaya ako ng gusto ni Matthew ng araw na yon. Uulitin natin to ha, panukso ko pa kay Matthew. Pero hindi pa rin siya kumibok at sa halip ay lumapit siya sa akin at tao. Papa Dudut, nanginig noon ang buong katawan ko sa sobrang takot habang dinig at dinig ko pa rin ang boses ni Matthew sa kabilang linya. Dahan-dahan kong kinuha ulit ang cellphone at inilikid ko ulit yun sa tenga ko. Matthew, akala ko ba bumalik ka kaagad? Nanginginig ang boses ko noon ng mga sandaling yun. Nandito pa ako sa convenience store. Ano bang gusto mong kainin? Meron ditong giniling, coffee, sisig, o baka gusto mong magpasta. Meron lasagna rito at Big Mac, bes. Uwi ka lang. May pag-aalalang tanong ni Matthew sa akin. Sa puntong yon ay umiyak na ako. Bilisan mo, Matthew, umuwi ka na dito, pakiusap. Ang sabi ko habang natataranta. Tapos ay naputol na ang linya. Agad din naman bumalik si Matthew at dala-dala ang mga pagkain binili niya sa convenience store. O sobra siyang nagalala nang makita niya akong umiiyak sa may sofa. Ano ba nangyari ha? Tanong niya sa akin. Pero sa hindi malamang kadahilanan ay hindi ko masabi sa kanya ang nangyari sa akin. Kasi una sa lahat ay hindi naman siya naniniwala sa mga doppelgangers. Pero hindi ko makakalimutan ang araw na yun dahil na-meet ko ang doppelganger ni Matthew. Samantala, pagkat ko na lamang na baka may namali ng katok, there the chances are very small. Agad naman siyang binuksan ng boyfriend ko. Kung tatakbo yung kumatok, makikita dapat niya kagad. Anyway, pag uwi namin ay hindi pa rin ako makausap ng matino ni Matthew. Naglalaro kasi ang isipan ko kung sasabihin ko ba sa kanya ang nangyari sa akin o hindi na. Pero sa huli, nagpasya na lamang akong ilihim sa kanya ang aking naranasan. Akala ko, Papa Dudut, ay doon na matatapos ang lahat. Pero hindi ko inaasahan na meron pa palang naghihintay sa akin na mas matinding pagsubok. Year 2023 ay muli si Matthew ng Pilipinas para mag-work sa South Malaysia. Isang taon lang naman ang kontrata niya doon. At ginawa niya yun para makapag-ipon siya para sa pinaplano naming pagpapakasal sa January 2025.